Magandang umaga po sa ating lahat mga idol. So ngayon po, pag-uusapan po natin mga idol, sa dami po kasi nag-request kung magkano ang ating kinita at ginastos doon sa 5,000 to 6,000 fingerlings ng hito natin na pinakawalan gamit ang Biflock technology sa isang 21 square meter na pond po mga idol. Ayan. So dito po ang capital po natin mga idol. Usually pinakauna kong nilagay po mga idol is 6,000 more or less na hito fingerlings. So 3 inches and below po yun siya mga idol. So ang presyo po nun is 3 pesos. Ngayon nagkakahalaga po yun siya ng 18,000. So 6,000 times 3 po is 18,000 po yun siya mga idol. Ngayon po mga idol, dahil baguhan po tayo mga idol, at saka gaya po na sinasabi ko po sa mga nag-seminar po, kapag concrete pond po siya mga idol, huwag na huwag pong maglagay po ng 3 inches and below na hito dahil medyo sensitive po sila at medyo mababa po ang survival. Mabilis silang magkasakit at mataas ang mortality rate kapag 3 inches and below. So ngayon dahil baguhan tayo, ang ating 5 to 6,000 po na hito fingerlings po mga idol is, kung makita nyo naman po yung nag-live po kami sa aming video, is nagkapunggos po yun siya. Ayan, kaya nagkamatayan, at maliban doon meron pong mga cannibalism. So nakakuha po tayo ng mga 1,000 mahigit lamang po na natira doon mga idol. Kaya nag-replace po tayo, bumili po ulit tayo ng 3 to 4 inches na fingerlings mga idol. Ayan. So hindi na po tayo nagpakawala ng 3 inches and below. So 3 to 4 inches po mga idol, 5,000 po binili natin more or less, dahil tag 5 pesos po yun siya. Nagkakahalaga po yun siya ng 25,000 pesos. Ayun. So total nating gasto sa fingerlings po mga idol is 43,000 pesos na po yun siya mga idol, dahil nagkamali po tayo doon sa 3 inches and below. Ngayon, gumamit po tayo ng feeds. Ocealis po yung brand na ginamit natin. Hindi po tayo nag-tati dahil maganda po yung Ocealis according sa mga expert na po nating na-feature sa kanilang mga farm. Ngayon po sa una po, kasama po yung nag-field natin na fingerlings, nakaubos po tayo ng Ocealis P1 or Nanolis P1 po mga idol, 2 sako. So tag 10 kilos po ang bawat sako nun siya mga idol. Ang halaga po nun is 860 per sack na 10 kilos. So dalawa ang nagamit natin, total of 1,720 po yun siya mga idol. Yan. Ngayon, nakaubos din po tayo. After naubos yon, nakaubos po tayo ng Ocealis P2 ulit. Yan, 4 na sako. Tag 830 po ang bawat sako na 10 kilos noon. Yan, total po of 3,320. Yan. Next noon is gumamit pa tayo ng Ocealis P3 mga idol. Ayan, nakaubos po tayo ng 8 sako. Tag 10 kilos po ulit. Ayan, ang bawat 10 kilos po or per sako nun is 820. So nagkakalaga yun siya ng 6,560 mga idol. Ayan, nung battery size na po sila mga idol. So ito na po, nag-start na po tayo ng pre-starter ng Ocealis. Ayan, 4 na sako. Ang bawat sako nito ang mga idol is 25 kilos ang bawat sako. Ayan, so per 25 kilos or isang sako, ang bili po natin noon is 1,600. So gumamit po tayo dito ng Tilapia pre-starter. Ayan, hindi po milkfish. Tilapia pre-starter po mga idol. So, sa 4 na sako po, 6,400 po ang ating nabaya doon. Ayan, after po ng 4 na sako na pre-starter, gumamit pa tayo ng milkfish naman na starter mga idol ng Ocealis. So nakaubos tayo ng 6 na sako. Ang bawat sako sa pagkakaalam ko noon is nasa 1,300. Total of 7,800 pesos ang 6 na sako na tag 25 kilos mga idol. Yan. Ngayon, sa grower na, dahil malaki na po sila mga idol, ayan, nakaubos po tayo. Milkfish grower po ito siya mga idol ng Ocealis. Yan, nakaubos po tayo dito ng 20 na sako or 20 bags. Ang per bags, the same ulit, 25 kilos per bag. Ngayon, sa pagkakaalam ko, 1,300 ulit ang presyo nun. So, total of 26,000 pesos sa 20 sako na Ocealis grower mga idol.
So, kung sumahin po natin lahat-lahat, ang total po na nagamit natin sa ating feeds consumption mga idol is nasa 51,800. Yan, sobrang laki-laki. Total of 44 bags ng Ocealis feeds ang napakain natin sa ating hito from the start until nag-harvest po tayo mga idol. Yan. So kung mapansin nyo po mga idol, sa aking pan po is gumagamit po ako ng solar kapag araw po. Ayan. Pero almost half day lang yun kasi nagcha-charge pa ako ng battery pagkahapon para in case ma-burn out po paggabi ay meron po tayong backup na battery via inverter po yun siya mga idol para mapagana po natin yung ating aerator sa pond. So palagay na lang natin sa 4 na buwan mga idol per month po. Pinakamataas is 1,000 pesos per bill natin sa fish pan alone lamang mga idol. Kinautas lang natin dahil ang per month ko po dito sa kuryente kasi is nasa 2,500 to 2,800. So mga 1,000 po yung nagastos natin o nadagdag sa ating bill nung nag-start tayo ng fish pan. So sa 4 na buwan, 4,000 ang nilagay natin as expenses sa ating fish pan para sa electricity bill. The same time sa tubig po, palagay na lang natin maximum po ito siya mga idol, 1,000 pesos per month. Ayan, so dahil hindi naman po tayo nag-change water sa Bifloc mga idol. Pero nung time na nag-spike po yung nitrates natin, ayan, nakapag-change water po tayo. At palagay natin, lagyan na lang natin ng mas malaking amount para po mga idol, mas maganda po yung ating computation para parang ano talaga siya, makita mo talaga. Palagay natin 4,000 pesos ang ating water bill or sa nawasa natin dahil nawasa po tayo mga idol, wala po tayong source ng tubig. So 4 na buwan, 4,000 mga idol. Ayan. Next po mga idol, dahil gumamit po tayo ng probiotics nitrifying organism at saka probiotics aqua maintenance para sa ating feeds. So bundle 1 po yun siya mga idol. Nagkakalaga po yun siya ng 2,500 sa Lazada. So isang buong bundle ang naubos natin. So magdagdag sa ating expenses ng 2,500 po mga idol. And last po mga idol, syempre hindi po ito siya mag-work ang ating Bifloc na walang molasses. So bumili po tayo ng dalawang 20 liters or dalawang container ng molasses. Ngayon sa molasses, I think nasa 850 or 800 something ang isang molasses sa Jensen po. So dalawang tag 20 liters na molasses is 1,700 ang bili natin. So overall ng ating expenses po sa ating 5 to 6,000 na hito sa Bifloc mga idol in 21 square meter po is 107,000 pesos ang ating nagastos. Lahat-lahat po siya mga idol. Ngayon, ang total harvest natin, kung nakita nyo naman po, is total of 1,061 kilos. So, ang ating hito na 5 to 6,000 is naka-harvest lamang po tayo ng 1,061 kilos. Dahil usually mga idol, kung sabihin natin na 5,000 to 6,000 fingerlings, hindi naman kasi talaga yun sakto talaga na ganun na bilang. Halimbawa pag bumili tayo ng 5,000 dahil averaging po kasi yun siya mga idol. So kino-compute po yun siya based sa weight at saka bibilangin yung 1 kilo. Halimbawa ang 1 kilo is 150. And then kung yung 6,000 mo or 5,000 na hito, i-divide po yun siya per kilo. So hindi po yun siya binibilang isa-isa. Kaya yung 5,000 to 6,000 natin na hito mga idol, naka-harvest po tayo ng 1,061 kilos. Harvest lang na naibenta natin yun siya mga idol, maliban hindi kasama yung mga nakain natin, yung mga resiko na naibigay natin. The same time, yung mga patingi-tingi na resiko din. Kapag may bumili po ng 3 kilo, may 1/4 kilo na resiko na binibigay natin as freebies sa ating mga subscriber na pumunta dito, mga kaibigan, workmate. Hindi po yun siya kasali. So, more than 1,061 kilos po yung ating naibenta. Yun nga po, dahil po is kailangan natin ng cost and return analysis po dito. Doon po tayo mag-focus sa ating naibenta lamang na 1,061 kilos. So, sa 1,061 kilos, ang benta ko po kasi dito mga idol, dahil backyard farm tayo, is
140 pesos per kilo sa ating hito. Ayan. So lahat po ang 1,061 kilos times natin sa 140 pesos per kilo, yun po ay nagkakahalaga ng 148,540 pesos ang total nating gross income sa 5,000 to 6,000 na hito sa 21 square meter pan. Ayan. So i-minus natin yung total expenses natin mga idol, 107,000 po yun siya. So ang natira lamang na ating ginansya o net income mga idol is 41,540 sa 4 na buwan dito sa ating Biofloc technology ng hito mga idol. Ayan. So medyo konti mga idol, hindi masyadong promising, lalo na pag sa beginner, wag mo munang mag-expect na napakalaki talaga ng income nyo. Pero mga idol, kung halimbawa hindi po ako nag-start sa 3 inches and below, yung 18,000 ko po worth ng fingerlings nung una, sana po is income ko pa sana po yun siya. So kung 41,540 plus 18,000 po na fingerlings, kung hindi ako na failure sa unang salang ko lang, naka 59,000 mahigit pa po sana ako ng net income dito sa ating Biofloc technology pan. Yun nga lang kasi syempre baguhan din natin alam. So kaya po sa mga mag-i-start po ng hito farming sa concrete pan, advice ko po personally sa akin lang po, much better po na mag-start po kayo, magpakawalan ng fingerlings 3 inches and above na po siya mga idol. Huwag po yung 3 inches and below kasi baka danasin nyo po yung magka-fungus. As a beginner, advice lang mga idol sa mga beginner. Pero sa mga expert po mga idol, go ahead, walang problema po. No question po tayo dyan. Sa mga beginner lamang po, huwag pong mag-start, mag-alaga ng hito 3 inches and below sa mga beginner. Ayan. So doon po kasi lumaki yung aking expenses na 18,000. So sayang. Ginansya pa sana yun or profit pa sana. So kaya ang kinita ko lamang doon sa aking 21 square meter na Biofloc technology pan sa hito is 41,540. Pero okay na po yun siya, o hindi siya naman makakabuhay ng pamilya, pero in 4 months time ganun po siya ang i-income. What if kung meron kang 3 or 4 na 21 square meter, maybe good enough mga idol as a source of income sa backyard, lalo na sa mga urban area. Ayan. Pero bago po kayo mag-start, personal advice lang, aralin nyo muna yung pag-aalaga ng hito mga idol. Medyo mahirap po na mag-start po kayo na wala pa pong kaalaman. So first, mag-invest po sa knowledge mga idol. Second po mga idol, aralin din po ang market. Halimbawa kung magkano ang presyuhan dyan sa inyong market, if maganda ba ang market ng hito sa lugar nyo. Baka kasi naman mag-start po kayo ng hito, the same time wala namang bumibili sa market nyo. So much better if kung ganyan na reason, tilapia po ang inyong i-start. Ayan, kaya po ngayon mga idol, so yung pan ko po is lalagyan po ulit natin ng tilapia dahil mas malaki talaga ang diferensya pagkahawig ng tilapia sa hito. Kung ibibase natin sa pagkain, mas tipid po talaga ang tilapia. So sa hito po kasi mga idol, na observe po namin, hindi talaga sila usually kumakain ng flock. Ang advantage lang po, mabilis po silang lumaki dahil hindi po nagpa-fluctuate yung ating mga water parameters dahil controlled environment po sila, no water change until harvest. Sa tilapia po kasi kumakain po sila ng flock. So kapag kumakain ng flock, usually kasi mga idol, 70% ng profit natin nakadepende kung ilang dami ng feeds ang pinapakain natin. So dito sa tilapia ko po is medyo maganda po yung takbo niya, malit lang yung consumption niya ng feeds. Maybe mababa po yung ating feed conversion ratio. Kaya itutuloy ko po yung pagtitilapia mga idol. Pero sa hito, walang problema naman po ang hito mga idol. Yan, okay naman po siya sa Biofloc. Yan, lalo na pag maganda ang market sa inyo. Ayan. Sana po mga idol, nasundan nyo po lahat, at saka sa mga naguguluhan po sa ating explanation, sa ating cost and return analysis, pwede nyo pong i-rewind yung ating video. Ayan. At saka makita nyo po ng malinaw mga idol. Yan po yung aking nagastos lahat-lahat. At saka na-explain ko na rin po ito sa mga seminars na nagawa natin mga idol. Yan po yung actual
na ating cost and return analysis sa ating isda or yung ating actual cost at saka ginansya kumbaga. Ayan, sa ating hito. Yan, maraming salamat po mga idol ha. So, ito na po sa mga nag-request po kung magkano ating kinita o may ginansya ba o mas malaking ginansya. Ito na po yun siya mga idol. Ayan, maraming salamat po. Happy farming po mga idol. God bless everyone po.